At alam ko po na ang church na ito, ang laging sentro ng excitement ay ang marinig ang mensahe ng Panginoon. Amen? Alright, Colossians chapter 3 please. To all our visitors, I would like all of you to know that in this church, ang aming intention is to always proclaim the Word of God. Ano po? Colossians chapter 3. At ang ating pong pagbasa ay nasa verse number 16 and 17. Colossians chapter 3, sa ating pong unang pagbasa, I would like to request the congregation to please read our text loud and clear. Colossians chapter 3, verses 16 and 17. Ang bawat isa po ay inihilingan sa malakas at sa bayang pagbasa. Huwag po tayo magunahan. And please try to understand our text. Okay? Colossians 3, 16 and 17. Everybody, begin. Amen. Purihin po pagbasa ng salita ng Diyos. Now, para sa ikalawang pagkakataon, allow me to read our text once again. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Our message for today is about the Word of God. The importance of the Word of God. Let us come to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Heavenly Father, we would like to thank you and praise you for your goodness. Thank you for allowing us to be together once again, O Lord, to serve you and to listen to Thy Word. Empower your humble servant. Alam mo po, ang lagi kong kinikilala, ang iyong kapangyarihan, ang iyong karunungan, at ang iyong kapuspusan. Without you, O Lord, wala po akong magagawa. Please help me. Thank you so much, and I pray that this morning, you will again accomplish your will in the lives of the individual. I pray, O Father, na magkaroon kami ng spiritual sensitivity at magkaroon po kami ng submissive attitude, teachable spirit, O God. Habang nakikinig po kami ng iyong banal na salita. Bless even our visitors this morning, O Lord. Naway ma-enjoy po namin ang pag-aaralan ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, please be seated. Upo na po tayo. Ang ating pong paksa ay napakahalagang paksa sapagkat ang pinag-uusapan ay salita ng Diyos. Ang pag-uusapan po natin is about the importance of the Word of God. Ito po ay klaro na maintindihan po natin because from the very mouth of our Lord Jesus Christ, sinabi po niya yan. Naalala niyo po nung siya ay tuksuhin po ni Satanas. Ang record po ay nasa Ebanghelyo ni Mateo. Yung pong temptation in the wilderness. Satan tried to tempt Jesus Christ at ang isa po sa temptation sapagkat yung pangyayari po nung panahon na yon, ang Panginoong Jesus po ay nag-ayuno. 40 days and 40 nights, hindi po siya kumain. Siya po'y nag-ayuno at narito po, according to the Word of God, si Satanas ay pumunta sa kanya upang siya'y tuksuhin. At ang isa sa tukso po, ang kauna-unahang tukso, ay nung sabihin po ni Satanas sa ating Panginoong Jesucristo, if thou be the Son of God, command that the stones be made bread. Gawin mo wikang tinapay ang batong ito. At alam niyo po, ang sabi ng Panginoong Jesus, as it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So makikita niyo po that the Lord Jesus Christ emphasized that truth na nung siya po'y tinutokso po ni Satanas, samantalang siya'y Panginoong Hesus Kristo na, ipinakita po sa atin yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Actually po, kahit sa lumang tipan, yun po yung sinasabi niya. Kaya ang idea po, as it is written. Sapagkat ito po'y nasulat sa aklat ng Deuteronomio na sinasabi po na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Amen!
Therefore, the Word of God is very important. Amen. Now, kung iisipin po natin mula sa mga talata ng salita ng Diyos, ipinapakita po sa atin na ang salita ng Diyos ay dalisay. That the Word of God is pure. That is the characteristic of the Word of God. Pure po ito. Okay? Please try to read Psalm chapter 12 and verse number 6. And I would like your participation. Ano po? Psalm chapter 12 and verse number 6. Kung nakita na po, everybody now, begin. The words of the Lord are pure words, silver and white earth. Amen? Amen. The words of the Lord are pure words. Ang salita raw po ng Diyos ay dalisay na salita. In fact, even in Psalm chapter 19, pinakikita po roon, kasi ang salita po ng Diyos, ginamit yung salitang statutes of the Lord, the commandment of the Lord, the law of the Lord, ganyan po ginagamit, the testimonies of the Lord, ganun po inilarawan ang salita ng Diyos. Ito po ay testimonies of the Lord, ito po ay law of the Lord, ito po ay commandments of the Lord, at ang sabi po, it is perfect, it is pure. The Word of God is perfect. The Word of God is pure. The Word of God is powerful. Hebrews chapter 12, please. Hebrews chapter 4 and verse number 12. Hebrews chapter 4 and verse number 12. Sabay-sabay po. Okay? Everybody, begin. For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing of asunder soul and spirit. Kanina po, binigyan din ko po sa inyo, ano po? Na ang salita ng Diyos ay pure. Na ang salita ng Diyos ay perfect. Na ang salita ng Diyos ayon sa Hebrews chapter 4 and verse number 12, powerful. For the Word of God is powerful. In fact, yung pong isang church na kinausap po ni Apostle Paul, ipinakita po sa atin yung ideya kung paano pong sa buhay ng tao, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at epektibong gumagawa sa bawat nananampalataya. 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 13. Okay? Doon po sa Psalm chapter 12 and verse number 6, ang words of the Lord, ang sabi po, are pure words. Sa Psalm chapter 19, perfect. Okay? Sakdal. Dalisay, sakdal, at dito po sa Hebrews 4:12, makapangyarihan. At ang isa sa katibayan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, ikaw mismo napapatunayan mo na ang salita ng Diyos ay kumikilos sa buhay, lalo na ng mananampalataya. Amen? Okay, 1 Thessalonians chapter 2 and verse 13, for this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, which ye have heard of us. Ano pong sabi? Ye receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Amen? Sinasabi po ni Apostol Pablo na ang salita ng Diyos, palibhas ay makapangyarihan, ito po'y gumagawa, kumikilos, at yun ang rason kung bakit ako ay naaapektuhan ng salita ng Diyos, ikaw ay naaapektuhan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, mayroon pong problema kapag ka ikaw ay hindi naaapektuhan ng salita ng Diyos. May mga times na nasasaktan ka. Bakit? Kasi nga matalas. Diba? For the Word of God is quick, alive, and powerful. Ito'y gumagawa. May mga pagkakataon. Kaya nga ang malinaw na sinasabi ko po, ang isang pastor, hindi na niya dapat problemahin na pagka siya'y magpipreach, na patatamaan ng miyembro o personally ng miyembro. No! Just preach the Word, and the Word of God will accomplish His purpose. Amen? Every time that we listen to the Word of God, even without the other people noticing it, you as individual, gagawa po yung salita ng Diyos. Amen? Na-enjoy nyo ba yung salita ng Diyos? Makapangyarihan yan. Ang salita ng Diyos ay matalas, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, at ito'y gumagawa sa bawat isa po sa atin. And the Word of God is also profitable. Hindi lang po siya pure, hindi lamang po siya perfect, hindi lamang po siya powerful. I want all of you to know also that the Word of God is also profitable. 2 Timothy chapter 3, verse number 16 and verse number 17.
Ikalawang Timoteo 3, mga talatang 16 at 17. Ano po ang sabi po riyan? All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. The word of God is profitable. At siguro magandang maintindihan natin sa anong kalagayan, sa anong kaparaanan, masasabi po natin that the Word of God is profitable. Sinabi rin po ng talata, for all scripture is given by inspiration of God and is profitable for what? For doctrine. Kung kailangan nyo ng aral, kung kailangan makatiyak kayo sa aral, kung kailangan nyo ng totoong aral, kung kailangan nyo ng tamang aral, ang kailangan nyo po ay hindi aral ng iba't ibang relihiyon, ang kailangan natin ay ang aral sa salita ng Diyos. Amen? Yun ang kailangan natin. Profitable for doctrine, for reproof, for correction, sa pagsansala, sa pagsaway. Yung idea po nung pagsaway, ito po yung may ginawa ka, sasawayin ka doon sa mali mong ginawa. Yung pagsansala naman, yung pipigilan ka na makagawa ka ng masama. Mga kapatid, mga minamahal, totoo na ang salita ng Diyos ay profitable. Amen? For doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. If you really want to know and understand kung ano po ang katuwiran ng Panginoon, kung ano po ang matuwid, kung ano po ang tama, yan po ang malaking maitutulong sa atin ng salita ng Diyos. Okay? Again, sa ating pong introduction, ipinakita po natin the characteristics of God's Word, that the Word of God is pure, the Word of God is perfect, the Word of God is powerful, and the Word of God is profitable. Amen? Ito po ay dalisay, ito po ay sandal, ito po ay makapangyarihan at buhay na kumikilos at gumagalaw, at ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay kapaki-pakinabang, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang lingkod ng Diyos o ang tao ng Diyos ay tinuruang luos sa mga gawang mabuti. Amen? Gaano kahalaga ang salita ng Diyos? Right. I remember sa Old Testament times, in fact, meron po silang karanasan, ito po yung tinawag ng mga nag-aral na silent years. At sila po yung nagkaroon ng tinatawag na famine. At ang kanilang kagutuman ay hindi kagutom sa usapin ng tinapay o ng pagkain, kundi kagutom sa spiritual, na hindi po nangusap at nagsasalita ang Diyos sa tao. At yun pong nakakalungkot at ang pinakamahirap na kalagayan. Kaya ako po, blessed na blessed ako na may Bible. Amen. It is really a great blessing that we have our Bibles with us. Amen. Amen? Amen. Ako po'y may pagkakataong magbasa, ako po'y may pagkakataong makinig na ang tinig ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos, mga kapatid, at ang gabay ng Diyos ay ating pong mapakinabangan dahil may Biblia na ibinigay po para sa bawat isa sa atin. Amen? And concerning the Word of God, in fact, ang Bible, God breathed po yan. Right. Yung inspiration ng banal na spiritu, yun po yung mahalaga dyan. Just try to imagine how many books? 66 books na hinati po sa 2 tipan. Yung pong Old Testament na nasulat sa Hebreo at ang New Testament na nasulat sa Griego. At ito pong 66 na inspired books ay ginagamit ng Panginoon upang ihayag niya ang kalooban niya sa bawat isa po sa atin. Amen? Kayo po ba'y masaya na may Biblia tayo? Amen. Kayo po ba'y masaya na nakapag-aaral tayo sa ating bansa malayang-malaya ng salita ng Diyos? Amen? Kaya masabi ko po sa inyo, ang isang malungkot na tanawin dito po sa bansa natin, ang laya-laya na ang mga tao po ay nakapag-Biblia, pero may mga tao po hindi pinapahalaga ng pag-Biblia, tapos matutuklasan mo, malalaman mo na may mga bansa na may kalupitan, may kahipitan, na hindi po malayang makapag-aaral, pero ginagawa po nila ang lahat ng kanilang magagawa to the point of risking their lives just to hear God's Word.
Yung pong mga underground, yung mga communist country, ang hirap po para sa kanila. Pero alam niyo po, yung mga uhaw at gutom sa salita ng Diyos, kahit may panganib, sila po'y gumagawa ng lahat ng kaparaanan upang makarinig ng salita ng Diyos. At kung meron na pong isa na dapat pasalamatan sa Panginoon, sa bansang ito na ating kinalalagyan, sa bansa natin ay malaya tayong binibigyan ng pagkakataon na mabuksan ang banal na salita ng Diyos. Amen? Okay, now, after realizing the importance of the Word of God, after realizing the characteristics, after studying the characteristics of the Word of God, that it is, again, pure, perfect, powerful, and profitable. Now, ito na po yung point natin. Ano po ang silbi ng salita ng Diyos? Kahit ito'y napakahalaga kung hindi pinapansin ng Right. Good point. Diba? Again, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Yun ang rason kung bakit nakatutuwa na may mga estudyante tayo na kahit kailangan magsipag sila sa pag-aaral, nare-realize nila na sa kabalahan sa pag-aaral, hindi po kalapisan at dapat lang na mag-aral din sila at magbigay din sila ng salita sa salita ng Diyos. Amen? Yan po ang reason kung bakit blessed na blessed ako na nakakakita na kahit po Wednesday, mga galing sa school, mga galing sa work, sa kanilang mga opisina, pero pupunta sa church. Why? Because they are, aware of the importance of the Word of God. Amen? Importante yan. Kaya ka nagtatrabaho, nagpapakahirap ka kasi alam mo kailangan mong kumita. Right. Kaya ka kumakain kasi alam mo kailangan ng katawan mo yung pagkain. Ganun din po, ang tao hindi katawan lang. May espiritu tayo na hindi mo pwede pakainin ng mga bagay ng mundo ito. At ang tanging pagkain ng espiritu natin ay ang salita ng Diyos. Kaya dapat ito'y lagi binibigyan po natin ng pagpapahalaga sa ating buhay. Kaya ang akin pong may bibigay sa inyo sa napakagandang naisip parating ng mensahe ito, because I believe in the importance of the Word of God, we need to always meditate on the Word of God. Amen. Psalm chapter 1, verses 1 to 3. Awit, kabanatang 1, mga talatang 1 hanggang 3. Pansinin po ninyo, ang pinag-uusapan sa Psalm chapter 1, yung pong blessed. Okay? Ibig sabihin po ng blessed, happy. Ang pinag-uusapan ay yung taong masaya. At ang pinag-uusapang taong masaya dito, hindi lang po ang ibig sabihin yung taong tawa ng tawa. Ang pinag-uusapang masaya dito, yung taong pinagpala, yung taong mapalad. At ang sabi po ng Biblia, verse number 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. And in verse number 2, but his delight is in the law of the Lord. Yung law of the Lord, yan po'y pumapatungkol sa salita ng Diyos. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate. Nabasa natin yung salitang meditate. Ang ibig sabihin po dyan ng meditate ay yung magbigay po ng mahalaga, ng precious moment upang mag-isip-isip at magbulay-bulay. Ibig sabihin po, yung meditation, giving more attention and precious moment para po talaga sa napakahalagang bagay. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. And because of that, he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. And please try to compare. Try to consider also na nung ang Diyos po ay itayo si Joshua bilang kapalit ni Moses, ang isa sa maliwanag na naging kapayuhan ng Panginoon ay ang pagbubulay sa salita ng Diyos. Joshua chapter 1 and verse number 8, please. Again, mababasa po natin ang salitang meditate. Okay? It is not enough for you to hear and to listen. It is not enough for you just to read the Bible. It is also good to give precious times and moments, quiet and silent moments, na inyo pong talagang unawaing mabuti yung salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Nakakarinig ko kayo ng mga tao ba't ganun? Ate naman ako ng attend, nakakarinig naman ako ng preaching, pero parang wala rin, parang hindi rin. Kasi nga po, nakinig, pero hindi nagbulay. Right. Yes. Diba?
Nakinig lang. Yung bang para, masunod mo lang, yung spiritual na tinatawag natin religious practice, but the very heart, hindi talaga maliwanag ang ikinukonsider na kaya tayo pumunta because we really want to hear God's Word and to understand the Word of God. And one of the things na kailangan natin gawin patungkol sa salita ng Diyos ay ang mag-meditate. Okay? Anong sabi ng Panginoon kay Joshua? Ano ang sabi ng Diyos kay Joshua? Mabigat ang kanyang gagawin. Pinalitan po niya si Moses. Maglilid po siya doon sa people of God. And you know, according to the counsel of the Lord, according to the command of God, according to the charge given by the Lord to his man Joshua, ang sabi po niya, verse number 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein when? Day and night. How often? Day and night. Day and night. Minsan nagtataka ka, parang wala po nangyayari sa akin. Paano may mangyayari sa iyo? Right. Diba? Kaya ka lang umaatin para masabi lang nagsimba ka. Rishon. Maganda po pag nagsisimba ka, sumasamba ka. Amen. Pag sumasamba ka, you should worship the Lord in His Spirit and in truth. Na kapag ka ikaw ay umatin, makikinig ka talaga sa mensahe. Nakikinig po ba kayo? Ha? At pag nakinig ka sa mensahe, huwag yung sarado iisip mo. Maganda pag nakinig ka, hindi yung relihiyon ang ipinagtatanggol mo. Pag nakinig ka, yung ba talaga ang Biblia? Yung ba talaga ang salita ng Diyos? Ano ba ibig sabihin nun? Ano ba naisip parating nun? Yun ang rason kung bakit masarap na may church na naatinan ka na ipinopromote, hindi relihiyon, kundi salita ng Diyos. At kapag kahit pinangaral ang salita ng Diyos, yung bang clearly naiintindihan mo kung ano yung salita ng Diyos. Amen? Kasi nililiwanag ko po ang Living Water Baptist Church ay hindi po gawain na ang misyon ay atakihin ang iba't ibang paniniwala at ang iba't ibang religion. No! Okay? Ang commitment po ng Living Water Baptist Church, again, huwag kayong makukulitan, is to preach nothing but the Word of God. Amen? That is our intention. That is our desire for the people to hear and to understand the message from the Word of God. Amen? But thou shalt meditate therein day and night. And thou shalt observe to do according to all that is written therein. For in doing so, thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Amen? Meditation. Pag nakinig kayo ng preaching, kasi may mga churches po, katatapos pa lang ng preaching, nung nag-usap-usap yung mga kung ano-ano pinag-uusapan. Kaya hindi ba nakakauwi? Natukalan ng ibon yung mensahe. Yung salita ng Diyos na katulad ng binhi. Why? Kasi basta magawa lang, mga kapatid, laging importante na pag nakarinig ka ng preaching, ang isa sa inyong pinagbubulayan, ang isa sa inyong pinag-uusapan, ang isa sa lalo nyo pong inuunawa at inaalam, yung pong bahaginan ng inyong natutunan, exhorting one another. Amen. Amen? You should exhort one another. Kaya pag nakinig tayo ng preaching, ganun pala yun. Inisip mo, habang nakikinig ng preaching, ako, tinamaan ako dun Yung mali sa akin yung ganun Dapat pala, ganito ginagawa. Dapat ganun ang maging epekto ng pakikinig natin ng salita ng Diyos. Meditation. Meditation. Diba? And one good example sa meditation is the cow. Sino? Cow. Sino po? Cow. Cow. No. Baka. Kasi yung baka po, siya ang magandang paglalarawan ng meditation. Right. Kasi yung baka po, yung kapag ka po, nilagay nyo po yan sa mga damuhan, lahat to, kain lang muna na kain yan. Di ba? Tapos, parang luno, di ba? Pero maya-maya magugulat ka. Pupunta yan sa isang lugar, uupo sa isang lugar yan, tapos nguya, di ba? Nguya po yan. Bakit? Kasi lahat ng kinain niyang damo, inimbak po niya yan sa imbakan, tapos nanamnamin po niya yan. Kaya nguyang-nguya po ng baka yan, mga kapatid. Kaya bago siya maging corned beef, talagang, di ba? Malusog na malusog po yan, mga kapatid. O kaya bago siya maging steak, mga kapatid, ano ho?
Oh, ayan. Diba? I mean, yun ang magandang illustration. Sana po, pag nakikinig tayo, syempre, pag nakikinig ka, focus ka lang muna. Lahat ng marinig mo, tanggap ka lang muna ng tanggap. Pero pagkatapos noon, di ba? And search the scriptures whether those things were so. And then after hearing the message, alam mo, tinamaan ako nung sinabi ni Pastor yung he received it not as the word of man, but as it is in truth. Let's meditate on the word of God. Meditation, napakahalaga niya. Diba? Pangalawa, memorization is also important. Right. Because the Word of God is important, every believer should meditate always on the Word and at the same time, memorize. Diba? Hindi nyo pwedeng ito sabihin, kailangan pa bang i-memorize yan? Yes. Kailangan. Yes. Kailangan. Kasi wala naman pong ibang kinatatakutan si Satanas kundi salita ng Diyos. Hindi naman po pwedeng pag tinusukan niya, dadaan mo siya sa pinagkrus na daliri. Hindi po pwedeng madaan si Satanas sa ganun. Tandaan niyo po yan. Hindi po ang panlaban kay Satanas ay ang, di ba? Yung krus, hindi. Ang kinatatakutan at tinatakbuhan ni Satanas, salita ng Diyos. Lagi ko pong ginagamit na example yan. The Lord Jesus Christ, sa katotohanan po, Jesus is more powerful than Satan. But the Lord Jesus Christ, show us or set an example na kung haharap ka kay Satanas, as it is written. Diba? Psalm chapter 119 and verse number 11. Psalm 119 and verse number 11. Ano pa ang sabi niyan? Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Iningatan ko wika ang salita mo sa aking puso upang ako ay hindi magkasala. Ang napakaganda po, hindi lang alam mo ang salita ng Diyos, memorize mo rin siya, nakabaon siya, hindi lang sa isip mo, kundi sa puso mo. At ang sabi po, pag iniingatan ang salita ng Diyos sa ating puso, yan ang tutulong sa atin upang hindi tayo basta magkasala. Amen? Alam naman natin, hindi tayo perfecto eh. Pero kapag yung salita ng Diyos nasa puso mo, importante po yan. Kaya nga sabi ko po, one of the things na akin pong na-enjoy nung ako po ay napabilang sa Baptist Church. Hindi po religion, Baptist Church. Alam niyo po ano? Ay yung kahalagahan ng pag-memorize ng salita ng Diyos. Opo. Kaya nga, di ba, pagka ini-enjoy mo lang eh, pagka may mga sitwasyon, di ba, paganda kung may salita ng Diyos na alam ka. Right. Halimbawa, nagpe-pray ka, paano ka makatitiyak na yung prayer mo areglado sa harapan ng Diyos? Diba? Paano ka makatitiyak na pag nag-pray ka, sasagutin ka ng Diyos? Di maganda, may mga alam kang talata sa Bible. Meron kang mga talata ng banal na kasulatan sa puso mo. Matthew 7:7. Anong sabi ng salita ng Diyos? Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. In the Old Testament, the idea is almost the same. Call unto me. Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Medyo iniiba ko po dahil baka kala nyo pag Romans, puro yun lang ang kabisado ko eh. Yung Romans 3:10, Romans 3:23, Romans 5:8, Romans 5:12, di ba? Romans chapter 6 verse 23, Romans chapter 8 verse number 1, verse number 28, verse number 29, Romans chapter 10 verse 9, Romans chapter 10 verse 13, Romans chapter 12 verses 1 and 2. Baka sabihin nyo yun lang ang memorize eh. Pwede yung mangyari yan. Merong mga sitwasyon sa buhay na kapag ka ikaw, hindi lang nagbubulay, kundi may mga memorize kang verses, tutulungan ka dito para ma-conquer at ma-overcome yung kaaway. Amen? Halimbawa po, may pagsubok ka. Diba? Pagka may pagsubok ka, meron bang mga talatang maaalala ka sa mga pagsubok na dumarating sa iyo? Oy, alam mo po, sa dinadaanan ko, buti na lang po ang sabi ng Biblia, there hath no temptation taken you, but such as is common to man, but God is faithful, amen? Tapat ang Diyos, ang sabi po ng Biblia, na hindi niya tayo hayaang subukin ng higit sa ating makakaya, sapagkat sa kapila, kalakip ng mga pagsubok, ay ang biyaya ng Diyos upang ito'y ating makayanan, amen?
Pagka sinusubo ka, ay sabi po, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trial of your faith work and patience, but that patience have their perfect work, that it may be perfect, and in the wanting nothing. Diba? Eh, pagka gulo-gulo na ako, anong gagawin ko? Verse number 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Diba? Kapag ka po ako ay dumaan doon sa mga mabibigat na sitwasyon sa buhay, ano po yung mga sitwasyon sa buhay? Ano po yung mga topic na gusto nyo itanong? Pagka maganda po na may mga talata tayong kabisado at naaalala sa mga panahong atin itong kakailanganin. Amen? Alam nyo po, yun na nakatulong sa akin eh. Kaya ako nakatawid sa preaching ko doon dahil sa mga talata. Amen? Oo, pagkakakapusin ako, diverse na lang po ibibigay ko. Mas matindi pa, mas makapangyarihan pa. Ala, magaling ako mag-English ha. Hindi po, kabisado ko na yung mga talata. Kaya yan, nagmumukha. At alam nyo, pag kabisado ko, dinidig ko po yan. May pagkanyang-ganyan pa ako eh, ha? Mga kapatid, ha? Emphasizing the word. Right. Diba? How about you? Pinagmamalaki mo, tagal mo ng Kristiyano. Pero ang tanong, Preach on. marami na ba talata sa puso? Amen. Magandang memorization yung di lang dito, maganda hanggang dito. Right. Hanggang puso, mga kapatid. Kasi ibang-ibang dating pagkaling sa puso. Amen? Baka mamaya naman, pinag-memorize ka. Basta, sige, tingin nyo na lang po yung, pakita nyo po ang talata ng puso. Ayan. Alam, hindi ko naririnig eh. Maliho puso nyo, basta hindi nyo naririnig. Yung idea po mga kapatid, mula sa puso, maganda lumalabas yung salita ng Diyos. Pag nag-usap tayo sa soul winning, ano talatang alam nyo sa soul winning? You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever shall ask of the Father in my name, He may give it you. May mga kabigatan ka, ano raw ang gagawin mo sa mga kabigatan? Casting all your care upon Him, for He careth for you. Amen? Ano pa po ba yung mga pupwede nating pag-isipan? Para lang nyo hindi scripted, mga kapatid. Importante na tayo po'y maalam, hindi lang basta nagbubulay sa salita, kundi nagme-memorize din po ng salita ng Diyos. Kumbaga mga kapatid, sabi nga ng kasabihan dati, ang taong may isinuksok, may madudukot ang isnatcher. Siyempre po, kung wala kang ipinapasok na salita ng Diyos, wala kang ilalabas. Kasi kung anong input, yun ang output. Diba? Kung ano yung kinain, yun ang aamoy kapag sumigaw. Naalala ko po yung isang illustration. Hindi ko alam kung dapat ko pong gamitin. Sabi niya, pagka ako kumakain ako ng tinumis, tinumis din po lumalabas eh. Kapag kumain po ako ng prutas din po lumalabas eh. Eh ba, gusto mo? Diba? Kung gusto mo dumihan lumabas, ang kainin mo. Kinandahan ko ng konting version, no? Kasi masyadong malala po yung gamit ng iba. Mga kapatid, simpleng bagay na ang gusto ko lang pong makita nyo po na pinaka-sense nito, siyempre kung ano po yung ipinapasok natin, yun po yung lalabas. Kaya kung puro basura ang pinapasok mo sa isip mo, no wonder basura ang lumalabas sa bibig mo. Kapag ka po ang impluensya mo, marinig mong murahan dito, kapag ka narinig mo chismis dito, kapag ka narinig mo po yung mga masasagwa at masasamang salita, hindi mo naman malaya na kapag ka yan po ang nagiging feeding mo, sa araw, yun na rin ang lumalabas sa bibig. Intindihan niyo po? Yes. So, kinakailangan po salita ng Diyos. Para pag dumating doon sa time na kailangan mo, meron kang madudukot. Meron kang magagamit. We need to memorize the Word of God. Kasi gabay po yan eh. Uy, meron akong gagawin decision eh. Diba? Tama kaya yung trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Kung gusto mo talagang maging tuwid ang iyong lakad, magtiwala ka sa Diyos, pero tiyakin mo lang na bago mo gawin yan, kinilala mo siya, tinawagan mo siya. Amen? O yun po yun eh. Eh, paano po ba ang dapat na pagsasalita? Halimbawa, may taong galit na galit sa iyo. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger.
Let your words be always with grace, seasoned with salt, that it may edify the hearers. Maganda na kapag ka nasa sitwasyon ka, may talatang alam ka. Kala nyo ba basta minimorize? No. In fact, makinig lang kayo ng makinig. Pag in-absorb nyo po, pagka naging malalim ang meditation nyo, hindi nyo mamamalayan na namimemorize nyo na po siya. Mahalaga po yun, meditation. So, ano po yung una? Meditation. Pangalawa po, memorization. We need to meditate on the Word of God. Amen? Number 2, we need to memorize the Word of God. Naaalala ko po yan eh. Nung kami po'y bagong mananampalataya, ay grabe po. Lalo na, pamilyar kayo sa ACE, yung Accelerated Christian Education. Right. Alam niyo po ang isa sa sistema nila, sa mga estudyante, hindi sila after lang doon sa, kaya sabi ko po, sa Christian school, may balance training talaga eh. In fact, just for you to know and understand, na dito po sa gawain natin, sila Ate Zell, sila Preacher Rodel, meron yung po yung yung Teos Micros, di ba? Alam niyo po, na sige na, sabihin nyo na yung quality ng maraming school. Pero ang sasabihin ko po sa inyo, ang isa sa intention ng school na ito, bata pa lang, sila po ay imulat na sa salita ng Diyos. Amen? Hurry up. Enroll na. 50% is YouTube yan. May discount ba? Para ako nag-promote ng school eh. No. Ang isang napakinabangan ko po, nung worker kasi kami, Sir, Lumanok, yan po kasi isa sa monitor ng ACE. Kaya, big time ang dating niya. Kami, doon sa mga trabaho sa labas, siya po, doon sa... Kasi matalino po eh, matalino. Si Sir Lindo, matalino po yan. Alam niyo po ba, na dahil kami po worker, ang set up pa naman sa ACE, yung mga offices po, kasi sa ACE, talagang tutukan eh. Hindi conventional eh, kundi, kumbaga one-on-one. Kapag kami tanong yung estudyante, isasaksak lang yung plug, and then i-send niya doon sa monitor na kailangan niya ng somebody. Okay, alam niyo po ba ang trabaho namin? Bubuhatin namin yung office pag kami service, ititiklob namin yan. Okay, pagka po mga weekdays, yung school days, i-assemble na naman po namin yan. At alam niyo po ba, every morning, naririnig po yung mga bata, Psalm chapter 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditated day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Try to imagine, isang chapter yun. Nakabisa ko, bakit? Pinipreach ko ba lagi? No. Pero dahil po nung kami mga workers, ang exposure namin, mga bata, na araw-araw, puro memorization po yan. Okay? The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen? Imagine po, pwede pa pala, naaalala pa pala. Diba? So yun po yun. Ang napakaliwanag po na natatanda ko dyan, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, and the 12 tribes who scattered abroad, reading, brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trial of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and pray that, and it shall be given him. But let him ask in faith, not in wavering, for he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. So, hindi ko po alam, pero pag dumarating dun sa time na kailangan mo, katulad ngayon, hindi nakaplano yan, pero pwede palang ma-recite. Pwede. So, kaya yun po ang kahalagahan na meron po tayo memory verses. Amen. Pero mga kapatid, huwag ko kayong matatapos sa memorization lang.
kailangan din po ng manifestation ng Word of God sa buhay natin. Amen. We need to meditate on the Word of God. We need to memorize the Word of God, verses from the Word of God. And we should also apply the Word of God in our lives. Amen? James, be it doers of the Word and not hearers only, deceiving your own selves. Again, balikan niyo po si Joshua. Sabi po ng Joshua 1:8, sabi ng Diyos sa kanya, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and for doing so thou shalt make thy way prosperous, and thou mayest observe to do according to all that is written therein, for in doing so thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. That thou mayest observe to do. Memorize mo hindi mo naman ini-apply. Ay, alam niyo po, Bishop, kabisado ko po yung Hebrews 10:25 Ano po yung nakalagay doon? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. Kabisado ko po yun. And so what's the more as you see the day approaching? Opo. Pero ikaw yung laging hindi uma-attend. Yun. Yun, oh. Preach on. Diba? Yung iba pong mananampalataya hindi nabibilangin kung gaano siya karaming beses na naka-attend. Kung gaano siya karaming beses na hindi umattend. Mas madadalian siya kung bibilangin na lang niya kung gaano siya karaming beses naka-attend. Dahil yun ang madaling bilangin. Sa isang taon yata, nakatatlong attend ako. Diba? Mga kapatid, walang kwenta na ikaw ay nakarinig ng salita ng Diyos, walang kwenta na ikaw ay nagme-memorize ng salita ng Diyos kung hindi mo naman i-apply. Uy, alam mo, sabi nga ng Panginoon, it is more blessed to give than to receive, pero ang damot-damot mo. Diba? Uy, alam mo, sabi ng Bible, God loveth a cheerful giver. Pero tuwing magbibigay ka, dami mong sinasabi. Kailangan pa ba kita magbigay? Sean! Ang buhay ngayon. Oh. Naiintindihan niyo po ako? Nakita niyo po yung halaga ng pinag-aaralan natin? Kailangan po makita yung salita ng Diyos sa ating buhay. Yes. Mahirap din pong maunbinsin ng tao kapag hindi nakikita sa buhay mo. Mahirap mag-preach, mahirap mag-share, mahirap mag-quote ng mga scriptures kung hindi mo inia-apply sa buhay. So napakahalaga po ng salita ng Diyos. Therefore, we should meditate on the Word of God. We should memorize and apply the Word of God. Gusto kong laging ilustrasyon yung nag-aaway sila tungkol doon sa version ng Bible na binabasa nila. Naku, lahat ng version po lumabas doon. Ako King James, yung isa New King James, yung isa NIV, yung isa po New English Version, Modern Translation. Ang dami pong version. Pero sabi nung isa, alam mo, ako, ang blessed na blessed ako, yung kapitbahay namin na umaatin ng church at nakikita ko kung paano yung kanyang, buhay ay binago ng Diyos. Parang pagkatingnan mo yung buhay niya, para ka na rin nakabasa ng salita ng Diyos. Amen? Yung iba po nagbabasa, umaatin, pero parang wala rin. Preach on. Kaya ang salita ng Diyos, napaka-importante po niya. Diba? So, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ulitin ko po, the word of God is pure. It is perfect. It is powerful and it is profitable. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, huwag mong itrato ang salita ng Diyos na parang salita ng tao. Diba? Hindi mo nadadaan sa Amerikana. Hindi mo nadadaan yan sa kung ano yung kasuotan na nagpipreach. Kung ano yung kanyang ipinipreach, yun po ang magde-determine. Amen? Ano naman pala, pasok ba't naka-Amerikana ka? Sayang naman, pwede ko po isusuot. Sayang. Marami-rami na rin po yan. Regalo po ng mga nagmamahal na mananampalataya po yan. Pero hindi po yun ang pinaka-importante. Ang pinaka-importante yung salita ng Diyos. Diba? Kaya mga kapatid, I hope and I pray na sa ating pong pagpapatuloy sa ating spiritual life, sana po makita nyo kung gaano kahalaga ang Biblia.
Meron po tayong kapatid na kung saan dinidisciple ko rin po through yung voice, video call sa Yahoo Messenger. And then, sabi niya, Bishop, nakakuha po ako ng Bible. Ang tagal na po nito. Talagang 18th century po yata. Ang tanda na ng Bible. So, tapos sabi niya, pero buo pa po yung bawat pahina. Ay, sabi ko, kung ibibigay mo sa akin yan, ilalagay ko dito yan. Bakit? Makikita niyo po talaga kung gaano po ka-importante na dito sa church na ito, ang sinesentro natin, salita ng Diyos. Amen? Just try to imagine that Bible, bigat yan. Kaya kasabi ko sa inyo, kung kayo soul winner, gusto nyo talaga ng makapangyarihang Biblia, gamitin nyo. 15 kilos. Kaya pag itong Bible na ito, binuhat mo, 15 kilos, hindi ka na makakakilos. Ano ho? Grabe, ang bigat. Yan ang Bible na pagka sinabi nila, dyan naman sa Baptist, kulang ang inyong Bible Kasi relate ang Bible nyo. Ito gamitin mo. Ito gamitin mo. Yan. Ngayon sasabihin mo, maliit ang Biblia na. Kapatid, ang Biblia po hindi nadaan sa sukat. Yung laman. Amen? Yun po naman yung mga simple. Yung iba, ginawa lang nilang handy. Di po ba? Ano po ba yung handy Bible? Yung pong Bible na handy, binabasa. Mga kapatid, handy Bible yan. Handy dinadala, handy binabasa. Yan po ang gusto ng iba handy Bible. John! Diba, kinumpak lang po yan, pero hindi ko nabawasan yung salita ng Diyos yan. Baka mamaya yung iba kaya kumapal, meron pong mga aklat na hindi naman Biblia. Hindi naman kasama. So mga kapatid, mga minamahal, again, I would like all the members of the church to really understand that in this church, our focus and our concentration is the proclamation of the Word of God. Because I believe the Word of God is very important in the lives of the believers. Amen? Hindi ka mag-grow kapag walang salita ng Diyos. Hindi magagamit at hindi magiging makapangyarihan ng preacher kung hindi siya mag-preach ng salita ng Diyos. And that is one thing na gusto kong sabihin sa inyo. The reason why they appreciated my preaching there in America, it is because according to them, you really preach the Word. Right. Kasi yun ang ipinapangaral mo Anong colonial mentality? Kahit saan ka pumunta, ang authority ko, salita ng Diyos. Amen? Hindi yung sarili ko, it is always the Word of God. The reason why I am very confident, the reason why I am very composed in preaching, because I believe and I am very sure that what I am preaching is not my word, is not my message, it is the Word of God. Amen? And you know what? Kaya loves na loves ko kayo. Kasi kung ang hinahanap nyo lang, mga bulero, hindi kayo pupunta sa church na to. Pero kaya kayo bumabalik sa bawat servisyo natin. Yan po ay indikasyon that you really love the Word. Ang talagang pinupuntahan nyo sa church na ito, salita ng Diyos. Teka po, baka mali naman ako. Talaga bang salita ng Diyos na pinupuntahan nyo? Baka naman yung crush nyo lang. Make sure that your motive, yung reason kung bakit ka pumupunta rito, ito'y dahil sa salita ng Diyos. Si Nanay Lina, ilang taon na po kayo, Nay? Ilang taon na po kayo? 94? Sure po kayo? Imagine! 94 years old? Sa usapang tao, pwede nang nagpapahinga na lang sa bahay. Yung 94 years old, pumupunta sa church. Bakit? Dahil gusto niya lang mapagod? Ano po pinupuntahan niyo sa church na ito? Salita ng Diyos. Amen. 94 years old na po. Hindi po alintana yung kanyang edad. Dahil ang nasa puso niya, yung halaga na makarinig siya ng salita ng Diyos. Isipin niyo po, 94, tapos yung nagsasalita, 24. Pero pinakikinggan niya. Amen. 24 years sa ministry. Amen. Talaga, Ala nyo naman, edad Alam ko naman ang layo-layo Mga kapatid, simple thing na gusto kong sabihin sa inyo. Sa edad po ni Nanay, natatanda ko, meron tayong binisita noon, sir. Sabi po nung binisita namin, palibasa may edad na, pagkakakausapin niyo ako sa ganyan,
Eh kapag ka iluluwa ko ang lahat ng tubig ng nainom ko, sa tanda kong ito, lulod kayo. Ayo'y papunta pa lang, kami pabalik na. Ano sabi namin? Kaya nga po tayo nagkasalubong. Galing. Diba? Dahil pabalik na siya. Diba? At kaya po tayo nagkasalubong dahil sa tagal ng binyahe niyo po, kailangan niyo pong marinig ang mensahe ng salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Abay, sino kang batang magsasalita sa akin ng ganyan? Ako po'y mas bata sa inyo. Pero ang sasabihin ko po sa inyo ay salitang mas may edad kaysa sa inyo. Wow. Hindi ko po ito salita ng Diyos. Tigilan mo nga akong bata ka. E di tumigil po kami. Anong magagawa natin? Pinatigil po ako. Si nanay, 94 na. Pero nakikita pa rin kung gaano kahalaga. Ikaw kabata-bata mo, parang hindi mo kailangan ng salita ng Diyos. Church. Kaya isang napakalaking blessing sa atin na may nanay Lina tayo sa Amen! At nay, ang prayer ko nga po, another 94 year. Kailangan namin kayo dito sa church. Blessing po kayo sa amin. Marami sa inyo mataas ang pinag-aralan. Marami sa inyo maganda ang secular profession. Pero bakit kayo nandito? Sino itong pinakikinggan nyo? Ano tinapos ko? Ano narating ko? Wala akong ginawa nung nag-aaral, kundi mag-basketball lang. Kaya nga nag-basketball pa rin ako doon sa America. Napanood nyo ba? Nilike nyo ba mga kapatid? Nilike nyo ba? Lagyan nyo ng comment para maganda natin. Puso na po. Napusuan na. Hindi, may nag-comment eh. Ay, paborito ko po yan. Yung video po. Kapatid, sino ko para pakinggan? Pero nagsasalita po ako sa inyo, hindi sa otoridad ng aking pong natapos, hindi po sa edad na meron ako. Nagsasalita ako sa inyo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Visitors, kung merong usapin ang tungkol sa kaligtasan, ang magandang ma-realize mo, salita ng Diyos ang makapagtuturo sa atin kung paano tayo maliligtas. Pagkahuli yun, mag-aaway-away sa paniniwala. Magkakanya-kanya ng turo. Pero ang salita ng Diyos, isa lang ang itinuturo, na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng kaisa-isang tagapagligtas. Amen? At sino po yun? Si Jesus Christ. He is the only mediator. He is the only way to heaven. Jesus Christ. He came for that reason. He came for that purpose. To seek and to save that which was lost. Kaya kung di po kayo ligtas, ito po ang magandang pagkakataon. Lapit po kayo mamaya sa Panginoon para sa kaligtasan. At kung ikaw naman ay Kristiyano na, sundin mo ang salita ng Diyos. Kasi wala pong kwenta na nakikinig ka ng salita ng Diyos pero hindi mo tinutupad. I hope and I pray na ang mensaheng ito ay maging tulong para sa pagsulong sa iyong buhay pananampalataya. Amen? The importance of the Word of God. Let the Word of God dwell in you richly in all wisdom. In all wisdom. Let us meditate on the Word of God. Let us memorize the Word of God. And let us manifest or apply or demonstrate in our life the Word of God. Be it doers of the Word and not hearers only, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. At ang sabi po niya, for in doing so, thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ano man po ang pagsisikap na gawin nyo away from the Word of God, hindi kayo magiging totoong matagumpay. Matagumpay sa usapin ng tao, pero meron pong tinukoy ang Bible na good success. At ang good success ay nakatungtong sa salita ng Diyos. Amen? I hope and I pray na napagpala tayo ngayong umaga. Yung po tayo, pikit po tayo. Meditation time. After hearing the message, meditation time. Are you saved today?
Do you know for sure that any moment you die, you will go to heaven? If not, I believe yan ang reason why you are here. The Lord brought you here for that reason. Because Jesus Christ came to seek and to save that which was lost. Kaya kung hindi ka pa nakatitiyak ng kaligtasan, hayaan mo ang Biblia ang magturo sa iyo. At ang turo ng Bible, si Jesus lang ang makapagliligtas. He died on the cross. Siya po'y nalibing at muling nabuhay. At sino mang sa kanya'y sumampalataya, ang sabi ng Biblia, ay magmapahaba kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. If you would like to open your heart to Jesus this morning, if you would like to accept Him as your Savior, mari po makita ko yung kamay. Gusto ko pong tanggapin sa Jesus bilang aking tagapagligtas. I believe na ang salita ng Diyos ang nagtuturo nito. Thank you so much. Meron pa po ba? Salamat po, salamat. Meron pa po ba? I want to open my heart to Jesus. I want to accept Him as my Savior. Meron pa po ba? Please, pakitaas nyo lang po yung kamay. Meron pa po ba? Salamat, salamat. Nakita ko yung kamay. Meron pa po ba? Meron pa po ba ngayong umagang ito? I believe ito ang tamang panahon para sa ating paglapit sa Panginoon. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Pakitaas nyo po yung kamay. Kaibigan, ikaw na nagtaas ng kamay, please stand up. You stand up. Halika, punta ka dito sa harapan. Gusto naming i-guide ka, i-lead ka. Pwede bang magkaroon tayo ng counselor to share to him the gospel, the message of salvation? So, thank you so much for your honesty. Andyan si Preacher Mac para i-share sa iyo ang mensahe ng kaligtasan. Praise the Lord. Everybody stand up please. Tayo po tayong lahat. How about you this morning? Make sure na talagang tiyak mo ang iyong kaligtasan, na talagang tiyakin mo na tiyak mo na ang iyong kaligtasan. At kung ikaw naman ay saved, na-realize mo ba kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos? Na-realize mo ba kung ano ang napakahalagang magagawa ng salita ng Diyos sa iyong buhay? Kung ngayong umagang ito, ikaw ay kinilos ng Panginoon. Thank you very much for that message. Ngayon po'y na-realize ko na importante sa Kristiyano na hindi lang basta magbasa, na hindi lang basta makinig. Importante po ang meditation na every time na nagbabasa, every time na nakikinig, pinagbubulayan, nagtatakda ng panahon, nag-uupol ng panahon, precious moments, silent moment na kung saan talagang inaaral at sinasaliksik ang salita ng Diyos. Nakita ko rin po kung gaano kahalaga na ako po ay mapamilyar sa salita ng Diyos, yung mag-memorize at ingatan ang salita ng Diyos sa aking puso. Nakita ko rin po ang kahalagahan ng application at manifestation ng salita ng Diyos sa aking buhay. The altar is now open. Sa anumang paraan na kinilos ng Panginoon ang bawat isa po sa atin, the altar is now open. Mara ikaw yung Kristiyano na naglilipat araw, di ka na nagbabasa ng Bible. Marahil ikaw sa sobrang kapalahan mo, parang kalapisan na magbukas ka pa ng banal na aklat. Marahil sa modernong panahon na ito, nakalimutan mo na ang aklat na dapat sana. Yan ang sentro mo bilang Kristiyano. If the Lord touch your heart, if the Lord talk to you, and if the Lord rebuke you this morning, the Word of God is very important. Of course, to all people. Pero kung ikaw ay Kristiyano, it is very important for you to always be guided by the Word. Let us always meditate on the Word of God. Let us memorize the Word of God and let us manifest the Word of God in our lives. Nakita mo ang pagkukulang mo. Why not come? Thank you for reminding me, Pastor. Thank you for the review. Thank you for correction. Thank you for that enlightening message. Now, I would like to come to the Lord and to tell God, Lord, I want to listen to you. Gusto ko pong magbigay ng mas mataas na pansin at panahon sa iyong salita. Come. Come. Meron po ba sa atin ditong gustong sumunod sa Diyos sa water baptism? Kung meron po sa ating saved na at gustong magpabautismo, pagkamat hindi po tayo ngayon magbabautismo, mag-i-schedule po tayo. Pero kung meron po tayong mga kapatiran dito na naligtas na, tumanggap na sa Panginoon, at gusto nyo pong sumunod sa water baptism, mari ba makita ko inyong kamay, please? Iyan po ang sinasabi ng salita. God bless you. Praise the Lord. Amen. Meron pa po ba? I want to follow my God. I want to follow the Lord in water baptism. Meron pa po ba? Here is my hand. I would like to pray for you. Meron po ba? Sa kaliwa, sa kanan, sa gitna, sa likod, sa harap. Kung kayo po'y kinikilos ng Diyos, gusto ko na po sumunod sa bautismo. Salamat po. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Ngayong sandaling ito, let's pray. Lord, thank you very much for your word. Thank you for reminding us. Thank you for rebuking us, O God. Lord, we pray na yung kabataang lumapit, iligtas mo po siya, Panginoon. Thank you sapagkat ikaw ang gumawa sa kanya.
Yung susunod sa bautismo, Lord, patuloy kang mag-operate sa kanyang buhay. At ikaw ang siyang patuloy na gumabay sa kanya. At sa bawat kapatiran nandito, nakinikilala po na ang mensahe para sa kanila sapagkat nakita po namin ang aming kakulangan sa iyong salita. Lord, please, ikaw po ang magbigay sa amin ng patuloy na pag-ibig sa iyong salita. May we always read your Bible. Lord, ma-realize po namin na Kristiyano po hindi lalago kung hindi po magiging palabasan ng iyong salita at palabulay ng iyong salita at hindi po iniya-apply ang iyong salita. Lord, thank you po within this message. Bless your people, O Lord. Bless each and every one of us. We bring back all the glory, praises, and honor to you and to you alone. Bless the remaining part of our service today. For all of these things we ask and pray. In Jesus' most precious name. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Go back to your seat, please. Upo po tayo. Balik po tayo sa ating upuan. Are you blessed today?